May update naman po sa atin si Ian Cruz kaugnay ng pag-aresto sa dating miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Menorca. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito nakasakay na doon sa isang mobile car ng MPD Station 5 itong si Luel Menorca. Kasama rin niya ron yung mga opisyal ng MPD at ngayon ay narito na kami sa ospital ng Maynila. Ang nabanggit ni Superintendent Albert Barot, ang commander ng Ermita Police Station, ay dadalhin muna siya rito sa OSMA para ipamedical itong si Menorca dahil nga yun daw yung procedure nila na pag may tao silang nahuli by virtue of warrant of arrest. And then ang nabanggit niya sa atin, ika-turn over din nila kagad sa subpoena and warrant section ng MPD itong si Menorca at kumbaga bola na nila pagkatapos nung turnover na ito, kumbaga hindi na sakop ng MPD Station 5 sapagkat nahuli naman siya sa warrant of arrest. Yung pagpunta naman sa CA, Connie, ito nga si Menorca hindi pa natin matiyak kung madadala pa siya sa CA dahil sinabi nga nitong si Colonel Barot, kailangan nila nung dokumento na magsasabi na mayroong summon nga doon sa CA itong si Menorca. So ito, bumaba na ngayon si Menorca. Sir, live tayo sa Balitang Hali. Anong masasabi mo sa nangyayaring ito sa iyo, sir? This is clear proof that there is really a need for a writ of amparo. And this is clear manifestation of harassment and intimidation for people like me. May ghost nito, sa tingin mo? Well, if they connect that, it will all point to the left. Ayan. So ito na nagkakagulo dito sa ospital ng Maynila sa tindi ng dami ng mga kagawad ng NIDA muntik pa magkaipitan dito sa entrada itong ospital ng Maynila dito sa emergency room ng ospital ng Maynila. So Connie, sa ngayon naglalag pa sila dito sa receiving area nitong ospital ng Maynila at hihintayin natin ang mga susunod na kaganapan sapagkat ipapamedical itong si Luel Menorca. Ian, nabanggit kasi kanina nitong si Mr. Menorca na kaya siya nanlaban ay dahil wala daw maipakita yung mga nakasilbilya na pulis. Nakipag-ugnayan na ba o nakausap na ba nitong si Mr. Menorca ang kanyang abogado? Ano ba yung naging pag-uusap? Paano yung kanilang gagawin sa mga susunod na hakbang? Lalo tat ito mag-medical exam, ano ba yung mga kailangan daw, sabi ni Mr. Menorca? Connie, kanina nakausap nga siya ni Attorney Trixie Angeles. Nag-usap lang sila saglit at bumalik din sa CA itong si Attorney Angeles at wala pang nabuo doon kanina. Sinasabi nga niya, malalaman natin na ngayong buong maghapon yung mga magiging option nila sapagkat ang una nga nilang ginawa, pinaalam nila sa CA yung nangyari nga dito kay Menorca. At hiling sana nila baka po pwedeng mapayagan siya na ma-cross-examine siya, maisalang siya sa cross-examination doon sa CA sapagkat yun naman yung kailangan talaga niyang gawin doon. Pero yun nga, meron ngang pag-aresto sa kanya at yun ang ilalaban daw nila na magawa ng paraan ito at kung kinakailangan magpiyansa sila ay gagawin daw nila ito, Connie. Pero nabusisi ba halimbawa nung kanyang lawyer yung warrant of arrest na sinasabi nawala diba dun sa initial na paghuli sa kanya? Connie, kasi sabi sa atin ni Attorney Trixie Angeles, ngayon lamang nila talaga nalaman ang tungkol dito sa kasong ito. Actually, sa Lanao del Norte nagmula ito 12th Judicial Region ito, branch RTC branch 21 doon sa Lanao del Norte. Hindi daw nila alam ito na wala daw silang natanggap na mga complaint affidavit tungkol dito. Kaya ngayon din lamang niya nakita, ngayong araw din lamang niya nakita sa pagtungo niya doon sa Ermita Police Station ng MPD, doon lamang niya nakita na meron palang warrant of arrest kaugnay sa kasong libel doon nga sa Lanao del Norte itong kanyang kliyente, Connie. So ito nga yung isa sa kanila mga gagawa ng legal remedy sa buong maghapon ito, Connie. Iyan, linawin lang natin dahil ang nagkaso ay mula sa Lanao del Norte, ibig bang sabihin yan kailangan pumunta rin doon o dadalhin ba doon si Mr. Menorca para harapin itong reklamo na ito o no need na ba? Pwedeng yung lawyer na lang? Ano ba yung naging arrangement?
Connie, sa ngayon wala pa talagang nababanggit tungkol dyan, ano. Pero sa legal na proseso, minsan, Connie, ano, kung halimbawa nasa ibang region ka na nakasuhan doon in-issue yung warrant of arrest. May mga nangyayari kasing instance, ano, na pwede ka mag-file, ano, dito sa mga competent court din, tinatanggap din yan, ano, ng mga korte dito sa Metro Manila para doon sa pansamantalang kalayaan. Pero depende nga yan, ano, sa appreciation, ano, ng mga nasa husgado dito sa Metro Manila. Connie. So after nitong medical exam, ano na ang mangyayari kay Mr. Minorca? Saan ba siya dadalhin? Connie, ang nabanggit sa atin ay ika-turn over na siya sa subpoena and warrant section ng headquarters ito ng Manila Police District doon sa UN Avenue. Pero ang hinihintay natin, baka dito rin mismo sa Ospital ng Maynila mangyari yung sinasabing pag-turn over sa kanya doon nga sa mga tauhan at opisyal nitong warrant section sapagkat sila dapat nga talaga yung implementor nitong nitong warrant na ito, no? Pag-silbi itong warrant of arrest na ito dito kay Minorca. At Connie, yun nga, isang tanong, ano, kung na-turn over na ba doon sa warrant section, makaka-attend na ba sa CA itong si Minorca, no? Sapagkat yun talaga yung gustong ilaban ng kanyang mga abogado. At mismo si Minorca ay gusto nga talaga niya na makarating siya sa CA sapagkat sasalang siya sa cross-examination at kailangan ma-cross-examine siya sapagkat maaaring ma-strike out nga daw yung mga naging testimonya niya kung hindi siya mako-cross-examine, ano, at humihingi rin ang palugit ang kampo nitong si Minorca doon sa CA para kahit pa paano maka-attend siya doon at masabi niya o masagot niya yung mga tanong mula naman doon sa kabilang panig. Connie. Alright, maraming salamat Ian Cruz sa iyong update na yan. Samantala, sinusubukan pong kunan ng pahayag naman ng GMA News ang Iglesia ni Cristo kaugnay pa rin po sa pagkakaaresto sa kanilang dating miyembro na si Luel Minorca. Pero sabi po ng tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, magsasagawa na lang sila ng press conference mamaya.